So what is up guys, hindi tayo sa Binondo. Ay, gusto ko talaga matry dito. Kasi yung food trip nga, tama-tama medyo marami yung calories natin since tayo parang bulking din. Actually maraming nirecommend yung mga followers ko. But yung gusto natin, try muna natin yung sugarcane juice. Ito pala, pakita ko yung cameraman ko. Ayan, Ashley, shout out. So actually, follower ko siya and nag-chat lang ako sa Instagram channel ko na sino yung makakasama sa akin. Siya yung available. Kakagaling ng classes, guys. Ay, ginagawa mo! So yeah, punta muna tayo dun sa sugarcane juice. So nakakatawa kanina kasi nag-grab ako. Galing akong pa sa Imuuwa. Tapos, ewan ko ba't napagod ako. Nakatulog ako on the way here. Pagkatapos, ginising na lang ako ng Grab driver dito, naro kami, and I was very disoriented. So yeah, ito yung mga lugar niya dito. Yan. So, it's very Chinatown vibes. Yeah. So ito na yung sugarcane juice nila, 80 pesos. Yan. Ito lang daanan namin. Actually, hindi naman talaga to first time ko makatikim nito kasi yung probinsya namin, sobrang daming sugarcane juice. Pero tagal ko na rin hindi nakatikim nito kasi sa Cebu, halos walang sugarcane juice. Super, very refreshing siya. Saktong tamis. And yeah, very refreshing lang. So ngayon, siguro kakain muna kami. Yung ni-recommend namin dito is yung Ying Ying Tea House. Search ko muna yung Ying Ying na search natin yung Ying Ying Tea House kung malapit lang ba to. So 3-minute walk. Yung di familiar yung dito, i-follow ko. But sige, sundan namin yung Google Map. So based here, okay, ano ba? Dito ata, try natin dito. Dito ata yun eh. Tama ba? Tama ba? Ay, hindi. Dito pala. Sorry. Itong yung nirecommend sa akin, itong Ying Ying Tea House. 4 meals daw to. So, sige, try muna natin dito. Then, try natin yung ibang snacks na. Alright, let's go. Oh, yeah. Sige. Okay po, hi. Nice to meet you. Thank you, nice to meet you. Wow, bali po ng food trip ngayon. Ingat, nice to meet you guys. Ayun, may nakapansin sa atin na follower. Shout out sa'yo ate. Alright, so, check muna natin dito yung, yan, tama, dito pala. I really suck at guys, I really suck at navigating. So, dito ata yun eh. So, what if ma-meet natin si Speed? Biglang maraming zombie dito. Karambola. 1 hour later. So yun guys, if you don't know yet, I'm from Cebu. And majority ng mga followers ko, based on my demographics sa mga social media accounts ko, ay taga Luzon. Siguro roughly 60% Luzon. So mas marami nakakakilala sa akin dito sa Luzon area. Ayan, may sasakyan. Tapos, doon sa Cebu, okay lang, may nakakilala naman, pero mas marami talaga dito. So it's really fun guys to see you approach me. Pag nakita niyo ako somewhere, don't hesitate to approach me. Medyo suplado lang tingnan yung mukha ko in person. Pero wala, I'm very approachable. I'd love to say hi to you guys. Kasi nga, I love to meet you. Thank you for the support always. And nasa na ba tayo dito? Alright, hanapin muna natin yung Ying Ying Tea House. Much later. Ying Ying Tea House. So, na-recommend ng friend ko to. Alright, so, yan yung mga infamous, Peking duck ata yan, or chicken, I don't know what that is. And ito yung mga other foods nila. Yan. So, I don't really know ano yung sarap kainin nito. Kami na lang. Ino na lang. Right. Ito yung pinakahayaw ko talaga, yung sobrang dami. Ano naman recommend mo dito kaya? Nalilito ako pag ganito sobrang dami. Masarap dito.
Oo. Ito ba yung parang may sabaw sa loob? Ay, iba to? Iba sa Okay. Ano na lang? Ano tong hakaw? shrimp po yung loob. Sige, isang hakaw. Tsaka chicken feet na lang. Yan na lang. Okay, yan na lang muna. So, dito na yung pagkain natin, guys. Ito yung cold cuts nila. And then, I think ito yung century egg. Yan. So, century egg. No. First time ko matry itong century egg. Let's see if masarap to. Sarap naman. Marami yung nakakita yung mga video online na yung century egg. Pangit na yung lasa. Okay naman. Not bad. Not bad. Ito na yung ano nila. This is the roasted Peking duck. Yeah, taste test natin. Ano dito? Century egg. 1 to 10. Siguro 5 lang. Ito, Peking duck. Try natin, roasted Peking duck. Sarap. Sarap. Siguro out of 10. Probably 8.5. Okay, ito naman. Ano ba to? I don't know what this is. Lagyan natin ng sauce. I don't even know what this is. I don't know. Ito naman, medyo ng kawali. Okay. So, kain muna kami dito. Yeah. And then, punta kami sa ibang food trip. Pabot nga ako ng chicken feet. Oh. Ito yung chicken feet, guys. Tapos, xiaolong bao. Tapos natin ng konti. Hindi. Ano pa lang? Parang shrimp siomai. Sarap. Chicken feet. Tatlong paa. 115 pesos. Kapag nilidimsum talaga ako, go to talaga yung chicken feet. Not bad, not bad. Pero, masarap pa rin yung chicken feet ng dim sum break. Lambot. Pag di natin naubos, patake out na natin. Para ulam sa bahay. Hindi, dalhin mo na lang. Okay. Hindi, okay lang kasi dami ko pagkain sa bahay niya. Bagay ako sa uma. Meanwhile, Fortunately, hindi natin naubos yung pagkain. Sobrang dami palang na-order natin kanina. Sobrang dami kasi namin nainom kanina na sugarcane juice. So, kung kumain na kami, sobrang busog namin. So, bigyan na natin ito sa kanya. Yan. So, masarap tumulong pag may camera. Joke lang. Joke lang. Wala akong mabibigyan eh. Kasi di ko rin makakain yun. Anyways, next stop natin is itong Lord's Toast Egg Tarts. Dito tayo. Hop, wait lang. Dito pala. Yun. So next natin is egg tarts. Check natin kung masarap. So nagtanong tong pa-follower ko kung cutting ba ako ngayon. Kahit ako di ko alam. 3 weeks na akong di nakakatrack ng pagkain ko. Mula nung nag-Bicol ako, umuwi ng Cebu, pumunta ng Leyte, dito sa Manila. Di ko nakakatrack na maayos. Yun yung isa sa reason bakit di ko trip talagang mag-out of town for an extended period of time. Kasi nasisira yung routine ko. Anyways, it is what it is. Pero ngayon, balik na ako lean bulk. If ever I go back home to Cebu, balik na akong lean bulk yung face ko. So, yung maintenance ko kasi 2.5 calories. Mag-a-add lang ako ng konting surplus, which is 200, roughly 200 calories. So, 2.7 per day. And we'll see how it goes. So, yan. Dito tayo sa Lord's Toast. Busog ako. Ang dami pa natin kakainin. Dalawang lang. Itong tart. Dalawang peraso lang. 100. Kasi, yan. Alright, thank you. Let's go. Sige. No worries. What a segment. Thank you, bro. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. Ingat ka, ingat ka. Alright, let's go. So far, dalawa na lang yung nakapansin natin. Follower. Let's test tayo nitong egg tart. Let's see if this is the bomb. The
ng food trip natin dito. Actually, I really love eating egg tarts. Here goes nothing. Sarap. Sarap. Yum. You know, shaking. The best compliment an Asian, a Filipino or any Asian can give sa dessert is sakto lang, hindi masyadong matamis. Yun yung best compliment sa isang dessert. Sarap. Buti lang talaga ito ng binili ko. Kasi, for sure, this is kind of filling. Yeah. Good. Sarap. Next one natin is, parang ayaw ko na mag-fried siopaw. Kasi, tapos na ako sa meals ko eh. Gusto ko ng mga matamis. May sinabi tong yung follower ko. Ano yung sinabi mo? Engbitin. Engbitin Hopia. Sige, try natin yun. Saan banda yun? Sa may church ba yun? Sige. Alright, let's lead the way. Punta tayo sa Engbitin Hopia. A few moments later. Yung gusto ko dito naman sa Binondo, eh, yung mga pagkainan, medyo malayo sa isa't isa. After kong kumain ng isang pagkain, hanap na yung ibang pagkain, lakad ng mga 300-400 meters. So, nakaka-burn naman tayo ng calories. Nakaka-burn tayo ng calories habang kumakain ng mga calorie-dense foods. So, yung next na kakainan namin is yung, anong tawag doon? Hopia. Engbitin's Hopia. Engbitin's Hopia. Anong flavor yung ano nila masarap? May munggo, ube. Para masarap, lahat masarap po. Lahat masarap. Okay. Gaano kalaki ba yun? Yung per piece? Hindi ko alam. Parang ano lang kasi siya eh. Minsan kasi yung mama ko bumibili ng bundle. Mga bundle. Pero siguro may mga pira-piraso na siguro. Okay. Kasi kung bundle, di ko maubos yun. Sana may pira-piraso lang sila. Mga tingin na. Per piece kasi wala. Nabusog ako kanina sa sugarcane juice. Sobrang dami nang nainom ko sugarcane juice eh. Okay, so next one natin is silken tofu with caramel drizzle and tapioca balls. Or taho. Yan. Yun yung aso niya. Ang cute. Boy, if you don't get... Alright, salamat. So actually, sobrang tagal ko na rin hindi nakakain ng taho. Is this? Hi. Ha? Ako yan. Alright, so yeah, masarap siya. Papawisan ako. Sige, lakad tayo dun. Hanapin natin yung Hopia. May kinausap kasi akong kaibigan. Mag-gym kami dun sa AF Magnolia. Grabe yung pump nito. Sobrang dami kong carbs na kain. So yeah, we'll see. Right, dito tayo sa Engbitin. Try natin kung meron silang maliit. Kuya, sa Hopia nyo, meron kayo yung kundol flavor? Ah, okay. Ano tong flavor na to? Kundol? Yun yung may hopia baboy na ate, sir. Ano, no? Tinatawag namin hopia baboy. Hopia baboy? Hindi yan kundol dati, baboy. Ah, okay. Kaso ngayon, wala nang baboy yan. Ano na? Ini-export na ngayon yan. Ah, so wala nang baboy laman to. Ano nang laman na to? Yung gulay na kundol. Ah, oh, kundol. Okay, gulay na kundol. Yung regular na. Ayun, sir. Oh, yan. Sige, dalawa na lang. Sobrang busog ko na rin eh. Ito na lang bilhin natin. Tikman na lang natin. I am so full, guys. I am so full. Ano tong kundol? What is kundol? Search ko nga dito sa ano. Kundol. What is kundol? Kundol. Ah, okay. Ito pala yung kundol. Ito pala. Wax gourd. Right. Saan ba tayo? Alright. Try muna natin tong munggo or mung bean. Ang init sa Manila. Promise. Tikman natin. Taste test. Sarap. Pero isa lang kakainin ko. Busog na ako. Promise. Usually kasi yung Hopia na kinakain ko, yung paborito ko din, yung baboy. Pero yung munggo din. Siguro 1 to 10. I rate this na siguro 8.7 out of 10. Siguro kung hindi ako busog, pwede pa tong 10. Kasi di ba pag busog kayo, kumakain kayo, hindi na appetizing yung mga pagkain. Ito nakakatawa kasi noon, nung nagka-cutting ako, sobrang laki ng appetite ko. Ngayon, mas marami na calories kong kakainin.
Lumit na yung appetite ko. Try naman natin yung kundol. Sana masarap to. May sesame seeds. Ako guys, di ko to uubusin. Bibigyan to sa follower ko kasi wala, busog na ako. Alright, let's try this. Parang di ko trip. Just because nalaman ko ano yung kondol. Yung kondol parang alam mo yung mga pagkain na masarap sana pero nalaman mo yung ingredients, parang hindi na siya masarap for you. Yung kondol kayo nakita nyo kanina, vegetable yun eh. Yung ganun kinakain ko sa Cebu, ano, parang minimix siya sa mga veggies. Ulam siya para sa akin. So it's kind of weird. Okay, not bad pala, sorry. Yung first bite na siguro, na-overthink lang, Sorry naman, overthink lang. Yeah, masarap siya kasi may, ano, may sesame seeds. Siguro for me, mas masarap yung mung bean, yung munggo. This one, probably give this a 7.5 or 8. Tapos na ako guys. Hindi ako pwede magmukbang. Hindi ako pwede ng food vlog. I really appreciate the people, mga followers ko, who approach me guys. Wala lang, like, people who support me with social media ko and then approach me. Nakakataba ng puso knowing that there are really people supporting you. I'm really grateful for you, all of you guys. And yeah, dahil sa inyo, I'm always inspired to create more content, more value for you guys. So, yeah, cheers. Actually, nag-search ako kanina sa TikTok ng mga Binondo food trip or food guides. Ang dami pala. Eh, hindi ko na trip. Tapos, ako kasi yung tao na kasi kumain ako ng savory foods kanina, yung meal namin. And then, pag nakakain ako ng something sweet or parang dessert, ayoko nang kumain ng mga savory foods. Gusto ko pure sweets na or desserts na. And that is all for our vlog, guys. Thank you so much. Alright, again, shout out dito sa follower ko who helped me dito sa vlog. I really appreciate it. Thank you so much. Kakagaling yan lang yung school. Tingnan nyo, naka-ID pa eh. Naka-ID pa. So, yeah, that is all for our Binondo food vlog. Busog na ako. And once again, this is Coach Smart saying, don't just work hard, work smart.